Ang tanong ng isa nating masugid na taga-subaybay, alin po ba ang mas mataas isangla? Ang white gold o ang traditional gold? At yan po ang ating pag-aaralan sa video natin ito. Lamang ang may alam. Ginto pilak ang trabaho ko, pagpilatis ng ginto eksperto ko, kung sa mga tatak. Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko, dito po sa ating channel More Than Treasures. Kumusta po kayong muli? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at lagi pong ligtas sa anumang sakit at karamdaman. So sa video po natin ito ay ating sasagutin ang katanungan ng isa nating masugid na taga-subaybay. Ang sabi niya po ay ganito: alin daw po ba ang mas mataas kapag sinangla? Yung white gold ba o ang traditional na gold? So ang traditional gold, ito po yung kulay dilaw. White gold, ito po yung ginto, ngunit kulay puti na alahas. Ano po? Tinatanong niya po dito kung alin daw ba mas mataas isangla, kung yung dilaw na ginto o yung kulay puti na ginto or white gold. So ang aking kasagutan dyan mga ka-More Than Treasures ay base po sa sarili kong karanasan, kasi pag ako talaga ay kailangan ng pera, ako po ay nagsasangla ng alahas. So sa mga karanasan ko po, pareho lamang po ang rates o ang halaga o ang presyo kapag isinangla mo ang kulay dilaw na ginto at ang white gold o kulay puting ginto. So nagkakaiba lang sila minsan ay sa pagkakagawa, sa pagkaka-design ng alahas. Kasi kapag nagsangla ka po ng 18K na white gold, nagsangla ka po ng 18K na gold, pareho lamang po ang rates ng kanilang carats 14K gold, yellow, 14K gold, white gold, parehas lamang po sila. Nagkakatalo lang sila minsan sa disenyo at pagkakagawa, lalo na po kapag ang isang alahas ay maganda ang pagkakagawa, tapos po ay mga signature pa ang pangalan. Bagaman po ang white gold kalimitan, ito po talaga ang white gold ay imported po yan. Kaya nga lamang, mahal mo lamang po yung bibilhin. Pagdating naman sa sanlaan, ganun din po ang presyo niyan. Sa puti na ginto, kung ikukumpara mo sa dilaw na ginto, magkapareho po sila ng presyo. So nagkakatalo lamang sila minsan sa pagkakagawa. Halimbawa po, yung isang singsing na 18K ay maganda ang pagkakagawa. Tapos, may tatak sa loob. Original na pagkakagawa nga Yung isa naman, white gold, plain lang. Pero pareho silang 18K. Mas mataas po minsan ang sangla ng kulay yellow kasi nga po maganda ang kanyang pagkakagawa. Dahil yung magagandang pagkakagawa ng alahas, lalo na po signature, marami po at mabilis siyang ibenta. So marami pong makukuhang buyer, mabilis siyang magustuhan kapag dinisplay. Hindi po katulad ng mga plain lang, talaga maghahanap ka ng tao na nangangailangan po ng ganyang klase ng alahas. Pero pag mga magagandang klase at signature, marami pong nagkakagusto kaya mabilis ma-dispose. Hindi naman malaki ang pagkakaiba, halos puntos lang na maliliit. Pero kung ang tatanungin po talaga ay halaga ng white gold at yellow gold, pareho lamang po yan ang presyo. Bagamat mahirap gawin ang white gold kasi imported nga ito. Pero pagdating sa presyohan, magkapareho po lamang sila. So nawa po sa nagtanong ay nasagot ko ng maayos ang iyong katanungan. At sa mga bagong dating, pakisubscribe nyo po ang ating channel kung nagustuhan nyo upang matuto pa po kayo ng maraming tungkol sa alahas. At kung ito po nagustuhan nyo, paki-hit nyo po ang notification bell, lagay nyo ay all upang lagi po kayong update sa ating mga bagong videos. Kung kayo po ay may katanungan, magsisend kayo ng picture, meron po tayong FB page More Than Treasures, punta lamang po kayo dyan. At kung kayo ay magtatanong, meron po tayong comment section. Marami pong salamat. See you in our next video. God bless po. Mayroon akong itatanong sa inyo, sa inyong lahat na nakikinig ng awit ko. Nais nyo ba na kayo ay matuto sa usapang alahas, pilak at ginto? Kung nais nyo na kayo ay matuto, buksan nyo ang YouTube channel ko, More Than Treasures.
More than treasures, more than treasures ang aking pangalan. More than treasures, more than treasures, more than treasures. Lamang ang may alam. More than treasures, more than treasures, more than treasures ang aking pangalan. More than treasures, more than treasures, more than treasures. Lamang ang may alam. Lamang ang may alam. Ginto pilak ang trabaho ko. Pag pilates ng ginto, eksperto ko. Kung sa mga kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang masayang ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alas lang, yan ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero at asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero eksperto sa ginto. Mayroon ngayong bagong pauso. Mahal daw ang bariyang 10 piso. 2001. Ang iba naman ay 5 piso. Ang iba ay 20 peso, lagpas kwelyo. Kung sila'y inyong tawagan, chat at kahit reply, wala man lang. Pagkat ito ang katotohanan. Sa usapang barya, sila'y walang alam. Ginto pilak ang trabaho ko. Pag pilates ng ginto'y eksperto ko. At kung sa mga ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. May mga taong akala mo ay may alam, sa pagkilatis ng ginto ay nakikialam, ngunit ang kanilang ginagawang paraan ay napakalayo na sa katotohanan. Ginto pilak ang trabaho ko. Pag pilates ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alas lang, yan ay kaya natin patunayan. Ako ay alahero at asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y
Eksperto sa ginto. Ginto pilak ang trabaho ko. Pagpilatos ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga tatak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang masayang ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Lamang ang may alam.